Nagbabala sa publiko ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kaugnay sa mga naglipa ng scammer online. Pinayuhan din ito ang mga Pilipino kung paano makakaiwas sa online scam. Ang sentro ng balita mula kay Ryan Lesiges. Dahil sa pinaigting na cyber patrolling, malaki ang ibinaba ng kaso ng cybercrime sa bansa ngayong 2025 kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, nasa 29.62% ang ibinaba ng core cybercrimes. Ibig sabihin, mula sa 395 na kaso noong September 2024, bumaba ito sa 278 ngayong September 2025. Maging ang cyber-related offenses ay bumaba rin ng 37.07% o 383 na lamang nitong September 1 hanggang 15, 2025, kumpara sa 607 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. As to the cyber-related offenses, these are the traditional crimes na ginagamitan ng ICT. So these are in violation of the different Republic Act and the revised penal code in connection with Section 6 of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Meron na rin aniya silang 24 na conviction sa mga naisampang kaso. Sa kabila nito, nagbabala pa rin ang PNP ACG sa publiko laban sa mga naglipa ng scammer online, lalo na't maging ang ACG at ang kanyang mismong litrato ay ginagamit na rin sa panloloko. Ito yung mga nag-ikayat din doon sa mga naloko online na magpunta sa kanila o tumawag sa kanila para matulungan. But of course, they're doing this for a fee. Si Anti-Cybercrime Grupo ay hindi nag-iimbestiga para magpabayad. Sa katunayan, isang biktima aniya ang nag-report sa kanya na nagbigay ng 10,000 piso sa mga nagpapanggap na taga-ACG. Sa ngayon, 3 page ang natukoy ng ACG na sangkot sa panloloko. Ayon kay Yang, maharap ang mga ito sa mga kaso. This is more on swindling, estafa online, so in relation to Section 6 of Republic Act 10175. Paalala ng ACG sa publiko, maging mapanuri online upang hindi mabiktima ng mga manloloko. Huwag basta mag-click ng mga link. Huwag iwanan ang inyong gadgets na unattended o unlocked sa mga pampublikong lugar. Huwag baliwalain ang red flags at huwag maniwala sa mga offer na too good to be true. Huwag lang po tayo basta-basta maniniwala sa mga anumang text messages, email sent to us, and mga tawag. Dahil malamang po, pag hindi natin kakilala, yung tumatawag sa atin, humingi ng pera, humingi ng mga personal information, credit card information, malamang po, yan ay isang scam. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.